Hindi po siya nahuli. Ayan ha, malinaw po. Surrendered. Kakapasok lang, breaking news. Confirm na Kibuloy shocking kumanta AFP just in Lagot Torre Abalos. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kapanig TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kapanig TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang breaking news ngayon. Kumpirmado na, Pastor Apollo Kibuloy sumuko na sa Armed Forces of the Philippines. General Torre, tila na pahiya umano ayon sa marami sa ating mga kababayan at sa mga membro ng Kingdom of Jesus Christ dahil kumpirmadong walang bunker sa loob ng KOJC at wala si Kibuloy sa loob ng compound. Ang masaklap pa, hindi sa PNP sumuko kundi sa AFP daw umano. Gaano kaya ito katotoo, mga kapanig? Paano na yung 10 million? So yun. Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, matapos ilabas sa mainstream media na sumuko na daw umano si Pastor Kibuloy at kinumpirma pa mismo ni DILG Secretary Benhur Abalos at nag-post pa ito sa social media. Ayon pa sa kanyang post, and I quote, "Nahuli na po si Apollo Kibuloy. Nahuli na si Pastor Kibuloy." End quote. Kasunod dito ay tila ibinunyag naman ng mga well-known political commentators kung ano talaga umano ang totoong kaganapan tungkol sa usaping ito. Ayon, mantakin mo binandera nila, no? Nahuli na si Kibuloy. Nahuli na si Kibuloy. Pero ang totoo, no? Si Kibuloy ang kusang lumabas. Sumuko siya sa AFP. Diba? So, parang pahiya konti, no? Kasi kayo maglalabas kayo ng mga ganyan. Diba? Siguro, kung sa mainstream siguro, nagsalita kayo ng ganyan, baka sabihin nga naman nila na sumuko, na nahuli nyo. Hindi nyo alam, may mga platforms na kasi. Diba? May mga vlogger, may mga social media, diba? Meron din maglalabas ng katotohanan niya. Siyempre, iba hindi natatakot sa inyo. Ako, nakikita nyo ha. Ito nga, nire-reaction ko eh. Pero alam ko sa sarili ko, nakita ko na talagang si Pastor Kibuloy mismo ang siyang kusang lumabas. Hindi siya nahuli. Diba? Galit kayo sa fake news, tapos puro kayo fake news. pa sa kanilang social media post, and I quote, "Pastor Kibuloy, nag-surrender sa ibang lugar. Inaalam pa ngayon kung kaninong heartbeat ang naririnig pa rin ni Diwata Overload sa ilalim ng lupa." It was ano yon? It was confirmed na walang bunker sa KOJC compound si Pastor galing sa bundok bago siya nag-surrender sa ISAP. Ano na doon? At saka ano po yung heartbeat pang naririnig? Baka mamaya zombie na yung lumabas dyan. Confirm na walang bunker sa KOJC compound. Si Pastor galing sa bundok bago siya na-surrender sa ASAFP. Ano na Diwata Overload? Pahiya na naman si Torre. Wala sa KOJC si Pastor. Boo! Surrendered, not captured. Mali yung term nila na nahuli para may ipagyabang na sila ang nakadakip. Goodbye 10 million. In quote. Kinumpirma naman sa social media ng Mediabo na hindi talaga na-aresto ng PNP si Pastor Apollo Kibuloy. Kung hindi, sumuko siya sa AFP na tila nasa pool naman si Abalos at Torre. At ayon pa sa kanilang social media post, and I quote, "Update, Pastor Apollo Kibuloy surrendered to Major General Edmundo Peralta, Commander of Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines." Ayan na, surrendered to Major General Edmundo Peralta. Malinaw na malinaw, Commander of Intelligence Service of Armed Forces of the Philippines, AFP, on Sunday, September 8. Hindi po siya nahuli. Ayan ha, malinaw po, surrendered.
Sunday, September 8. An army Hindi, naawa din kasi sa inyo si Pastor eh. Kasi nga, di ba, ilang linggo na kayong puyat, walang tulog, pagod. Stress na kayo kakahanap. Parang naisip ko, no, si Pastor para sigurong parang habang napapanood niya yung mga naghahanap doon sa loob ng KOJC. Kita nyo to, mga engo to, naguhukay-hukay po. Nandito lang ako nanonood sa Gedli. Patingin ko parang sakit ng tiyan ni Pastor kakatawa. Pero syempre, di ba, kawawa din naman yung mga nandoon, yung mga KOJC member. Di ba? Syempre, sa tingin ko kaya lumabas na rin si Pastor. 'Di ba? Para matapos na 'yan kasi syempre baka hindi 'yun naman ang ini-expect ni Pastor na mangyari sa kanyang mga miyembro. May mga nasasaktan na, mayroong nabawian ng buhay, 'di ba? Nakakalungkot na 'yung pangyayari. Syempre bilang pinaka-head sa KOJC, hindi mo matitiis na gano'n ang mangyari sa mga kasama mo. 'Di ba? Sa pinamumunuan mo. Sasabihin na naman ng iba, ikaw ba pinagtatanggol yung kriminal? Ayun. Hindi ko po pinagtatanggol. Diba? Nakikita niyo naman po dito. Siguro kung sa tingin nila si Kibuloy kriminal, ano naman tong mga to? Bakit nagki-claim? Yung self-proclaim ba yun? Na nahuli. Kasi pwede nyo namang sabihin na, sumuko na pala. Diba? Sumuko na si Pastor Kibuloy sa AFP. Diba? Kay Major General Edmundo Peralta. Di ba napakadali lang naman sabihin? Bakit hindi nila sinasabing ganon? Na sumuko. Bakit sinasabing nahuli? Sayang 10 million. Diba? Sabihin nyo, Major General Edmundo Peralta, parte namin sayang baka jimajekche kami sa 10 million. Intelligence official said Kibuloy will be brought to the ISAFP headquarters in Camp Emilio Aguinaldo, Quezon City. Kinumpirma ni Eastern Mindanao Commander Lieutenant General Luis Brigante na sa intelligence service ng Armed Forces of the Philippines sumuko si Pastor Apollo Kibuloy. End quote. Kasunod dito ay naglabas naman ng pahayag ang AFP na di umano'y pag-surrender ni Pastor Apollo Kibuloy at ayon pa sa kanila, and I quote, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines AFP ang kanilang suporta sa Philippine National Police, PNP, kaugnay sa kanilang operasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Rancel Padilla, ang kanilang role sa operasyon ay magbigay ng isuporta sa PNP para isilbi ang warrant of arrest dahil ito ay purely police operation. Tumanggi ang AFP na magbigay ng detalye kaugnay sa umano'y pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy sa ISAFP. Tiniguro ng AFP ang kanilang commitment na umasiste sa mga law enforcement agencies upang mapanatili ang peace and order. End quote. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, nakakahiya naman sa panig ng mga pulis, lalo kay General Torre, nakapokus sa KOJC compound. Naghukay pa sila doon. Iwala naman doon si Pastor Kibuloy. Yun yung nakakainis dun. Bantakin nyo, ang dami nyong sinira sa KOJC compound. Diba? Ang dami nyong ginanyan-ganyan, heartbeat. Diba? May mga ganun-ganun, palpak naman. Diba nakakahiya kasi yung ganun? Siguro para mapagtakpan na lang hiya, pagkakalat na ganun na nahuli namin. Diba? Pero Diyos ko naman, wag naman ganun. Sana nilabas nyo na lang yung totoo. Baka kahit papaano, nakabawas-bawas pa sa ano nyo yun. Diba? Takin nyo, no? Nagpakapagod kayo ng ganyan, tapos susuko lang pala. Susurrender lang pala sa iba. Wala ako dyan, nandito ako. Sinabi nga nila, di ba, nandoon daw sa KOJC compound. Wala naman doon. Talagang as in wala talaga. Si Secretary Abalos naman, nagpa-epal-pak kaagad. Iba po talaga si Pastor, may isang salita. Susuko siya kung may patas na batas. At dito siya lilitisin. God bless po, Pastor. At nawa po'y matapos na lahat at lumabas na ang katotohanan. Matatapos na ang luha ko araw-araw na di na masasaktan pa ang mga kapatid kong Pilipino sa KOJC. Magpatawad at magmahalan tayo mga kapatid. Katoliko po ako pero may respeto pa ako sa bawat religion. At mahal ko ang kapwa ko
Pilipino. God bless all. Salot kami sa mga AFP dahil hindi na babayaran ang dignidad ng AFP. Wala nang tiwala sa PNP dahil karamihan nasisilaw na sa pera. Kaya mabuhay AFP kay OJC. Sa lahat ng DDS, thank God. Dahil walang nangyari kay Pastor Kibuloy. Oo, kasi nakita naman natin di ba? Malaki ang tiwala ni Pastor dahil doon siya sumuko. Ibig sabihin buo talaga. No, hindi talaga siya sumuko doon sa PNP. Hindi naman natin na yung mga kapulisan natin. Pero sa ganyang nangyari, syempre mas binigyan tiwala ni Pastor ang AFP. Doon niya pinagkatiwala yung sarili niya. God bless. Ayos ang ginawa ni Pastor para wala silang mapala. Nagkusang surrender sa AFP. Matalino talaga si Pastor. God bless Pastor. Hindi ito nahuli at ito ay kusang sumuko sa AFP dahil walang tiwala sa PNP. Sinungaling kasi ang pamunuan ng PNP. Malaking sampal yan sa PNP dahil walang tiwala ang taong bayan sa PNP. Congrats AFP. Oo, totoo yun. Malaking sampal sa kanila yun. Di ba? Sa kabila na nangyari, yung pagod nila, hirap, sa ilang linggo, hindi lang araw yun. Ilang linggo silang ganun. Tapos biglang lalabas si Pastor sa iba susuko. Talagang lahat ng paghihirap nila walang nangyari. Talagang mapapahiya pa sila sa mga ginawa nila. Lalong-lalo na sa mga paghukay, di ba? Abalos at Torre, Tapos napahiya kayo nagyayabang pa kayo, hindi nyo naman pala nahuli. Sa AFP naman pala, nag-surrender. Kumpirmado na po, kanina po, ayaw po nating ayaw pa nating mag-live kasi hinihintay natin kung ano ba talaga yung istorya. At least kahit papaano po ngayon, malinaw na po sa atin yung mga naganap. No? Ang totoo po naganap, sumuko at hindi po nahuli. No? Magkaibang bagay po yun. Yung pagsuko at paghuli. Siyempre, nakita po natin yung relief. Sumuko po, no? Kasi gusto po nila na pakita po, gusto po nila para mas maganda po, mas dramatic, mas pwede nilang i-claim. Pag sinabi po kasi na nahuli, yan, kanya-kanya ngayon na lang kanya-kanya na pong ang problema kasi sa press, marami po na kuryente dahil po sumunod dito kay Benhur Abalos. Ayan po. Si Benhur nilabas nila, 'di ba? Nahuli na si Pastor, tapos binalita na sa mainstream, 'di ba? Yun nga, sinabi ko nga, may lumabas sa GMA na gano'n. Nag-post na gano'n na nahuli na si Pastor. Pero ang totoo talaga, isumuko talaga siya. Kusa siyang sumurrender. Talagang iisipin mo, no, kung nanonood ka lang sa mainstream. Gano'n ang may isip. Nahuli, ang galing nila. Kaso nga, 'di ba? Iba na panahon ngayon. 'Di ba, upgraded na ang panahon ngayon. Hindi katulad dati, madaling mauto ang mga tao. Kasi isang lang ang napapanooran nila. Television lang. Ngayon is marami na. Marami ng kaalaman na makukuha na ng mga tao. 'Di ba? Hindi lang diyan sa television. Kaya nga yung iba hindi na nagtitiwala masyado 'Di ba? Sa alam niyo na. Mas nagtitiwala pa sila sa mga nasa social media. Dahil doon na lang sila bumabase dahil yung iba doon is totoo ang sinasabi. Totoo ang naibabalita, yung mga nagbabalita sa social media. 'Di ba? Kasi ang social media hindi naman talaga nabibili. Kumbaga meron dito is kampi-kampi. Kung meron DDS, merong loyalist, merong dilawan. 'Di ba ganoon Kung ikaw gusto mong malaman ng tunay na balita tungkol kay Pastor, syempre pupunta ka doon sa mga supporter ni Duterte para malaman mo kung ano talaga yung totoo. Kasi kapag pumunta ka doon sa mga supporter, doon sa loyalist, ganun din ang lalabas doon, sumuko. Nahuli. Diba? Pero mapa-loyalist, mapa-DDS, mapa-dilawan o kahit na ano paman, kahit na hindi ka kasali doon, alam natin na talagang kusang sumuko si Pastor. Abalos po ang unang pinagkunan nitong impormasyon na to. Nahuli na po si Apollo Kibuloy. Yan po ang post. Na-excite kasi siya. Benhur Abalos, ang DILG. Siguro siya yan, no? At kagyat naman po itong alam nyo, kagyat naman pong nagunahan yung mga bida-bidang media, no? Na sa post lang na yan, ay dumami po yung kwento. Actually, wala pa po nagkukwento sa kanila Alam kagad nila na ito ay nahuli. Hinuli daw si Pastor Kibuloy sa KOJC.
Ngayon po, pahiya po yung mga nagsasabing nahuli, napahiya po yung mga nagsasabi na nahuli na o hinuli na. Ayan, dahil ang katotohanan po, ito po, katatapos ko lang pakinggan yung live po na video ng mga PNP spokesperson, no? Yung PNP spokes po ay napatunayan po natin. Ito po yung pagkakasabi, no? Ng PNP. Siyempre, kinakailangan meron sila yung dahilan, no? Tatandaan po natin sa hearing po na ginanap ng Senado ay nanawagan din po si Senator Bato na sumuko na po sa otoridad si Pastor Kibuloy para matigil na rin ang mga kaguluhan. Pero kasi talagang malamang hindi na sinabi ko nga kanina, yun din ang isa sa dahilan ni Pastor para matapos na. Kasi nga syempre yung KOJC, yung kanyang mga miyembro ang nahihirapan din sa nangyayari. 'Di ba? Dinadanas nilang ganyan sa 'di ba? Sa mga yung kapulisan na nagpunta ron, 'di ba? Kumbaga hindi na talaga siguro matiis ni Pastor. Isa 'yun sa dahilan sigurado. 'Di ba? Hindi po si Pastor. Kasi alam niyo kung walang konsensya si Pastor, hindi lalabas 'yan. Kumbaga wala akong pakialam sa inyo, basta ako ma-save ko lang yung sarili ko. 'Di ba? Ganun 'yun eh. Ma-save ko lang yung sarili ko, wala akong pakialam sa inyo. Pwede siyang magtago kung saan-saan. 'Di ba? Pero nakikita din siguro ng kanyang dalawang mata yung nangyayari. 'Di ba? Parang may kagagawa ng kaguluhan kung hindi yun pong pinadala po diyang sangkatutak. Okay? So ngayon po medyo mapapahinga na po ang lahat. Yung mga tao po sa KOJC kahit po hindi man ganyan yung inaasahan natin, mapapahinga na. Total, yan naman po yung gusto rin mangyari ni Pastor Kibuloy, no? Hindi naman po niya dinideny, gusto niya naman sumuko. Matiyak lang. Isa lang nga yung kondisyon, matiyak lang na hindi siya ite-turn over sa United States of America. At dahil po naman sa hindi naman po talaga tinurn over lang po siya dito po sa mga kapulisan. So ngayon po, kasalukuyan ay hawak na po ng kapulisan, no? Turn over na po sa kanila. Ang pagkakaalam po natin ay sumuko po at hindi nahuli at hindi po sa PNP. Sabi po ng yung opisyal na pahayag po muna. Sa opisyal na pahayag po sa tulungan ng ISAP at saka ng PNP. Pero kung susuriin po natin, kung kasama po yung PNP diyan sa pinagsukuan, dapat alam ni General Torre, 'di ba? Alam niya yung naganap. Pero nung bandang una, ini-interview siya, talagang ipaubaya na kay DILG. So talagang ito po ay mas pinaniniwalaan natin na pinili po ni ni Pastor Kibuloy. Ni Pastor Kibuloy na sumuko po sa AFP o sa ISAP. Dahil po sa negosasyon, ito po sinabi, negosasyon sa pagitan ng liderato ng ISAP, PNP at saka ng ni Pastor Kibuloy. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagbula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon at binigyan na reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.